Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday evening services sa Jesus Christ Baptist Church. Isang maulang hapon. Amen? At atin hong pinupuri ang Panginoon sa kanyang patuloy na biyaya at habag ho sa atin. And as we have said, today is the first day of the week at ang ating priority is to worship God. This is the Lord's Day. At tayo ho ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. And extra special sapagkat tayo nagdiriwang ng 12 taong anibersaryo. At purihin ng Panginoon, tayo ay sinurpresa ng Diyos sa bilang natin kaninang umaga. Natandaan nyo, nag-meeting tayo on a normal Sunday, around 40 to 50 ang attendance natin. Ay na-assume natin doblehin, so 100. Dagdagan natin ng 20, 120 ang pinaghanda natin at dumating ho kanina ay 140 higit pa. So purihin ng Panginoon at sa biyaya niya, purihin ng Diyos sa pangangaral ng ebanghelyo ng salita ng Panginoon at again, syempre tayo ay nakikinig sa mga maaaring reaksyon o response ng mga mananampalataya at nahandoon yung kanilang appreciation ng salita ng Diyos. So purihin ng Panginoon sa mga ngaral na ginamit niya kayo ng umaga, and also we are looking forward to this afternoon. Ang mga ngaral sa atin ay ang pinakagwapo, nag-iisa, ano nga ba, hindi hipag bayaw, pinakagwapong bayaw, sapagkat siya ho ang nag-iisa, si Brother J. Oliveros. At sa iba ho sa atin, siya ho ay hindi na bago, pero binago ng Panginoon. Amen? At sa biyaya din naman ho ng Panginoon ay yung iba ngayon lang ho siya makikilala at mapapakinggan sa atin hong gawain. And then mamaya ho bilang sapagkat pagdiriwang ng ating anniversary, and this is our Thanksgiving Church celebration, magkakaroon tayo ng dalawa na magbibigay ng patotoo kung paanong ang Diyos ay naging mabiyaya sa kanila at ginamit ng Panginoon ang ating home church na maging daluyan ng biyaya sa kanila, sa kanilang pamilya, at lalo na sa buhay nila, sa kanilang relasyon sa Panginoon. So yun ho, ang ilan sa mga bagay ho na espesyal ngayong gabi. At talagang hinihintay-hintay natin, medyo atrasado yung ating pagsisimula sapagkat medyo hinihintay-hintay natin ibang mga kapatiran na inabutan ng napakalakas na ulan. So unti-unti ho siguro habang medyo humihina huyaan ay darating ho sila. Sa ating mga kapatiran na nakatunghay live stream, kung kayo ho ay na-stuck sa bahay dahil sa malakas na ulan, hinihintay pa rin ho namin kayo dito. At kahit kalagitnaan na ng gawain, pag medyo humina, come here as fast as you can. Gusto ho namin kayong makasama sa gawain. And then also, sayang naman yung inihanda yung pagkain. Amen? Biro lang. Mas sayang yung hinandang pagkain ng salita ng Panginoon. So nawa tayo ho ay magsaya, magdiwang, pero bagong lahat ngayon, habang pinupuri natin at niluluwalhati ang ating Panginoon. Amen? And then also, some of our reminders sa ating mga gawain. So Wednesday, Lord willing, meron pa rin tayong time in the Word, 6 p.m. And ng ating Friday night prayer meeting, nag-aaralan natin ang steps to grow spiritually. Every 6 p.m. din po yan. At nawaho tayo magkasama-sama sa mga gawain po na yan. That concludes our announcements and reminders. Ngayong sandali pong ito, tayo ho ay dadako sa paghahanda sa pagsamba. Tayo magkakaroon ho ng sandali ng matahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ang gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maghanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin.
O aming amang Diyos, Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, at kinikilala ang katotohanan na Ikaw ang Diyos na soberano. At Panginoon, sa gitna ng malakas na ulan na ito, aming kinikilala ang katotohanan na bawat patak ay hindi labas sa iyong soberanong kapangyarihan. Namin ding inaalaala ang iyong pangako, Panginoon, na kailanman ay hindi mo na muling gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. At kung paanong ang pangako mo na iyon ay tapat, tapat din ang iyong pangako na aming hinihintay ang pagbabalik ng aming tagapagligtas. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanang ito. Nawa, mga katotohanang ito ay patuloy na magtulak sa amin sa mas malalim at mas mainit na pagsamba, pamumuhay at paglilingkod sa iyo. At Panginoon, ngayon sa daling ito sa aming gawain, aming hinihiling na ikaw po nawa ang kumilos sa dami ng mga umaagaw ng aming pansin, aming pong hinihiling na tulungan mo kami. Lord, kami mahina. Tulungan mo kami na ituon ang aming mga sarili, ang aming mga puso sa pagsamba sa iyo. Nanawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, sa pananalangin, sa pag-aawitan, sa pagkakaloob at maging sa pakikinig ng iyong salita, O Panginoon, ialay namin ang lahat ng papuri at pasalamat at pagsamba sa iyo. At tunay nga, O Diyos, ay masumpungan mo ang aming mga sarili bilang haing mga buhay, banal at kadugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. Paalala mo sa amin, O Diyos, na hindi ka malayo kung hindi malapit. Paalala mo sa amin, Panginoon, na tanglaw mo hindi lamang ang aming mga bibig, kundi ang aming mga puso. Nawa masumpungan mo na hindi ito malayo sa iyo, kundi nagluluwalhati sa iyo. Panginoon, kung meron man sa aming kalagitnaan na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, maawa ka po. At ikaw po ang magligtas. At lahat ng ito, O Diyos, ay sa iyo namin dinadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ito yung lahat at ating purihin ng Panginoon sa ating pag-awit. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po umawit. Awitin po natin, Great is thy faithfulness. Night I go
manatili po tayo nakatayo. Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, atin hong babasahin ang salita ng Diyos mula sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 12. 1 Thessalonians chapter 2, verses 1. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, read. Alam ninyong lahat, mga kapatid, na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong pinahirapan kami at hinamak sa Pilipos, ngunit ang Diyos ang nagbigay ng lakas ng loob sa amin na ipahayag sa inyo ang kanyang ebanghelyo sa kabila ng maraming pagtutol. Ang pangangaral namin sa inyo ay hindi nagmumula sa masamang layunin at hangad na manlinlang o kaya na may nais namin kayong dalhin sa kamalian. Dahil minarapat ng Diyos na sa amin ay ipagkatiwala ang ebanghelyo. Mangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ang tao, kundi ang Diyos na nagsiyasat sa aming puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na hindi kami gumagamit ng pakunwaring papuri sa aming pangangaral o ginamit ang aming pangangaral bilang balat kayo ng anumang sakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ng sinumang tao kahit mula sa inyo. Bagaman bilang mga apostol ng Kristo ay may katwiran kaming humingi ng tulong sa inyo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang magpaghalingang ina sa kanyang anak. Dahil sa laki ng aming pananabik sa inyo, buong kagalakang ibinahagi namin sa inyo hindi lamang ang ebanghelyo ng Diyos, kundi maging ang aming buhay dahil pamahal na kayo sa amin. Tiyak na naaalala pa ninyo, mga kapatid, ang mga pagod at hirap namin, kung paano kami nagsikap araw at gabi upang hindi kami maging pasanin ninuman habang ipinahayag namin sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos. Kaya ang Diyos ang aming saksi kung paanong naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyong mga mananampalataya. Alam ninyo kung paano kami naging tulad ng isang ama sa bawat isa sa inyo. Pinahuyuhan namin kayo, pinalakas ang inyong loob, at hinikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos na sa inyong magkabihagi sa Kanyang paghahari at luwalhati. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng Kanyang mga salita. Tayo po ay muling manalangin. O Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, Ikaw nga ang tumawag sa amin. Ikaw nga ang nagligtas sa amin. Ikaw nga ang nag-alis sa amin mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng aming Panginoong Hesukristo. Kagaya ng aming binasa, Panginoon, hindi lamang kami tumanggap ng ebanghelyo upang kami ay maligtas, kundi kami rin, O Diyos, ay pinagkatiwalaan mo ng ebanghelyo upang ito ay ihatid sa iba. O nawa, Panginoon, sa aming individual na buhay bilang mga mananampalataya, at sa aming sama-samang buhay bilang isang iglesia, ay patuloy na makita ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Patuloy, Panginoon, na maibahagi sa iba. Patuloy na maipangaral ng may liwanag at tapang ang ebanghelyo na ito, O Diyos, na noon pa man ay gumagawa ng makapangyarihan, nagliligtas, nagbabago ng buhay. Salamat, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami, O Diyos, sa bigat ng responsibilidad na ito. At salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, sangayon sa iyong pinangako sa amin, kasama namin kayo hanggang sa wakas ng daigdig.
O Panginoon, bigyan mo kami ng tapang. Bigyan mo kami ng kaseryosohan. Bigyan mo kami ng pag-ibig sa gawain ng paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. At gayon din, Panginoon, tulungan mo kami bilang isang iglesia na patuloy na magkaisa sa aming pananampalataya kay Kristo. Patuloy na maging masipag sa gawain ng kabanalan, sa gawain ng pagmamahal, sa gawain ng kabutihan. O Panginoon, Ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Muli po tayong umawit. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient space for within me. Older than the scope of my transgression, and all my sin is shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains of it torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, higher than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient space for within me. Older than the scope of my transgression, and all my sin is shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most divine. By its transforming power, making me God's dear child. Urgency, peace, and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, higher than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient space for within me. Older than the scope of my transgression, and all my sin is shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Manatili po tayo nakatayo. Para po sa ating pagkakaloob, ating pumbasahin ang ating Bible passage for giving sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang verse number 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. But this I say,
He which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. Diyos naming dakila, Ikaw, Panginoon, ang soberano at makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Una, Panginoon, sa iyong nag-uumapaw na biyaya na kumikilos at gumagawa sa amin pong mga buhay sa araw-araw. Tunay nga, mga biyaya, Panginoon, o Diyos, sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paghawak mo, Panginoon, sa amin. Sa bawat pagising namin, Panginoon, sa umaga, sa pinahihiram mo sa amin, Panginoon, na buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo, sa iyong pagsustina sa aming mga pangangailangan. At salamat, Lord, na sa kabila po ng lahat ng mga bagay at bawat mga bagay na pinagdaraanan po namin, Panginoon, alam po namin na hindi mo po kami kailanman pinagkulang. Salamat po, Panginoon, sa iyo dahil sa kabila po ng aming mga pagkukulang sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil nananatili kang tapat. Salamat, Panginoon, sa ulan. Salamat po sa malamig na panahon. Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng tag-araw at ikaw din ang Diyos ng tag-ulan at ang Diyos ng lahat ng panahon. Salamat, Panginoon, sa iyo dahil alam po namin na ikaw ang may hawak ng pagsikat at paglubog ng araw at walang patak na ulan na babagsak na kung hindi labas sa kalooban mo at kapangyarihan mo, Panginoon. O Diyos, tigit sa lahat, salamat po sa dakilang kaligtasan at habag mo na ginawa mo, Panginoon, sa amin. Na kami na mga makasalanan, hindi mga karapat-dapat ay kinahabagan mo. Inibig mo at niniligtas mo, Panginoon, tinubos mo ng iyong dugo sa pamamagitan ng iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, upang kami na sumasampalataya sa iyo ay makasumpong ng buhay na walang hanggan kasama mo magpakailanman. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos, hayaan mo po kami na mag-alay ng aming mga kaloob sa iyo. Siyasatin mo, Panginoon, patuloy ang aming mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na ihandog ang mga kaloob na ito nang merong kagalakan sa aming mga puso. Hindi po sapagkat meron kaming pangangailangan, kundi nakikita namin, Panginoon, ang araw-araw na paggawa mo at tunay nga, O Diyos, na karapat-dapat ka sa aming mga pasasalamat sa iyo, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo ang mga salapi na aming malilikom. Gamitin mo ang lahat ng ito para sa ikalalaganap ng iyong ebanghelyo at ng iyong kaharian. Ikaw maluwalhati, Panginoon, sa lahat ng ito at mapapurihan. Ito po ang aming samudalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sound check. Ayan, muli ho, magandang gabi sa bawat isa. At ito ho ay bahagi ng ating pagdiriwang ng anibersaryo. At ginagawa natin gagawin natin sapagkat nakita rin naman natin sa salita ng Panginoon na may mga pagkakataon, kagaya na sila Pablo at si Silas, ay bumabalik sa church at Antioch at nagre-report sila. Nagpapatotoo sila sa mga ginawa ng Panginoon. At yun ay nagdudulot ng kagalakan, ng pagpupuri sa Panginoon. And ngayon ho, makakapakinig tayo ng dalawang kapatid na magbibigay ng kanilang patotoo patungkol sa biyaya ng Diyos
at kung paanong sa biyaya ng Panginoon ang iglesyang ito ay naging pagpapala sa kanila. Ano ho? So, una ho ay nais nating hilingan ang isang kabataan at nakita natin mula sa nung siya ay bata pa lamang, ngayon ay malaki na pero bata pa rin, ay patuloy na nagtatapat, ginagamit ng Panginoon at nagpapagamit sa Diyos at nagiging blessing ho sa atin hong gawain. So una ho, let us request si Sister Alexis Milan Tanudra. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng tao, pero para sa Panginoon, ay lalakasan ko ang loob ko. Magandang gabi po sa ating lahat, ating mga kapatid. Una po ay binabati ko ang bawat isa ng Happy 12th Church Anniversary sa ating iglesia. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po ay papuri sa Panginoon para sa 12 taon ng pagpapala niya sa ating iglesia. 12 taong pagtatapat at patuloy na pagbibigay sa atin ng pagmamahal at habag. Una ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kaligtasang ipinagkaloob niya sa akin, sa aking buhay, sa pagtubos niya sa aking makasalanang buhay. Sa mga biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob sa aking buhay, pag-iingat at paggabay sa araw-araw. Pangalawa ho ay nagpapasalamat ako sa iglesyang ito dahil isa ito sa ginamit niyang kaparaanan para makilala ko ng tunay ang ating Panginoon. Sa pagkakataon na maging bahagi ng mga ilang gawain sa ikapupuri ng kanyang pangalan. Sa mga ministeryo na ginamit niyang instrumento ng Panginoon para mahubog ang aking pananampalataya sa Kanya. Sa mga hindi po nakakaalam, nagmula po ako bilang isang estudyante sa Sunday School at sa pagpapala at pagtatapat po ng Panginoon ay isa po naging Sunday School teacher po ako. Salamat po sa Kanyang katapatan para ibigay ang isang pribilehiyo para makapagturo sa mga bata na makilala ang Panginoon at ipaalam sa kanila na sila rin ay makasalanan na kahit sila ay bata pa. Nagpapasalamat din po ako. Kukunin ko na rin po itong oportunidad para pasalamatan ng Panginoon sa magulang na ipinagkaloob niya sa akin. Sa mga hindi po nakakakilala sa aking magulang, sila po si Brother Alex, yung isang malaking mama po dyan sa likod na nag-welcome sa inyo, at si Sister Pinky po. Si Sister Pinky na walang sawang ginagabayan kami, si Brother Alex na patuloy na tinuturuan kaming magkakapatid na kahit sobrang pasaway ay patuloy na ipinapaalala na soberano ang Panginoon. Matapat ang Panginoon para bigyan kami ng ganong magulang na may mahabang pasensya na patuloy kaming ginagabayan para makilala ang Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mga ginamit ng Panginoon para po mahubog ang bawat kabataan na narito sa church. Patuloy na ginagamit po para makilala namin siya at ipatuloy na ipakita kung gaano kami karumi at gaano kami kakulang sa harapan niya. Mga kapwa ko kabataan, mga bata dyan, mga young people, mga kapatiran ko, patuloy po tayong magpalakasan sa pananampalataya po para sa ikapupuri ng pangalan ng Panginoon. Muli po, Happy 12th Church Anniversary sa ating lahat. So, sa mga bumoto po sa kanya, biro lamang po. So thank you very much, Sister Milen. At nasaksihan natin kung paano siya ay isa sa mga dating tinuturuan at ngayon ay before the pandemic, isa sa mga nagtuturo, isa sa mga naggagapos sa mga malilikot na mga bata. Purihin ng Panginoon sa biyaya niya. At napaka-gandang pakinggan kung paano ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sa buhay ng maging mga kabataan. At ngayon naman ang ating papakinggan ay isang kapatid sa Panginoon na personally malapit sa akin at tuwing nakakausap ko siya, nagiging pagpapala sa akin. Kung kayo ay may mabigat na problema, kausapin niyo sila. Kausapin niyo siya, gagaang. Dahil pag kinumpara niyo yung problema niyo sa problema niya, higit sa malamang makikita ho natin na talaga ang biyaya ng Diyos ay sapat. And speaking ng biyaya ng Diyos ang sapat, yun ay paulit-ulit na lumalabas sa bibig ng ating kapatid na ito. Without further ado, ay ating hilingan si Brother Dave Paule upang i-share ang kanyang ang patotoo ng biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy 12th anniversary po sa ating church. Pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo naapektuhan na po ng gamot sa tagal na pagtitik po. Opo. Sa tagal na pagtitik ko po ng gamot. Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos. At pinuksan niya po ang aking mata, ang aking tenga, sa pamamagitan ng Bible study sa bahay namin ni Brother Paul. Na yung ginamit mong tao. At nakita ko po na ako pala ay makasalanan na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako po isang maraming masahan na kinahabagan ng Panginoon. Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos sa tagal na dinadanas kong sakit. Pero sabi nga, pag sinimulan niya, tatapusin niya. Mga kapatid, sabi po kahit simpulan na po ng dugo ang ating kasalanan, ay kayang gawing simputi ng niebe ng Diyos. Kaya ako po'y nagpupuri sa Diyos at ginamit niya po itong iglesia na ito upang ako po ay manampalataya, hindi tingnan ang sarili kong gawa. Alam niya po minsan, dumadaan ang mga araw sa aking pinagdadaanan, hindi po ganun kadali. Pero sa biyaya ng Diyos, sa Kanyang walang hanggang awa, sa Kanyang walang hanggang grasya, sapat po. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 12, my grace is sufficient for you. Salamat po sa Diyos. At nagpapasalamat din po ako dahil binigyan po ako ng asawa. Ay mapagmahal ng asawa. Kasi karamihan po na mga kasamahan ko dito ay mga iniwan na po ng asawa. Bakit po? Kasi po, alagain na po. Pero ako po sa biyaya po ng Panginoon, nakatayo po ako sa harapan niyo ngayon. Hindi ko po kayang gawin ito sa aking sarili. Ang aking pong, alam niyo po lahat ang aking kailangan. At ako po nagpapasalamat sa iglesia to na patuloy. Magmula pa noong matagal na panahon na parati kasama ako sa dalangin. Hindi ako nawawala sa panalangin. Salamat po. Yung po ay napalaking tulong para sa akin. Tulungan po nawa ang kalooban niya mangyari, hindi po ang akin. At salamat po sa Diyos sa mga kasagutan sa aking dasal na ngayon po ay meron na pong DBS sa public, sa Quirino Memorial Hospital. If God's will, bumaba po yung presyo at magkaroon po ng sapat na pondo. Kung kalooban niya po, hindi po ang akin, mangyari po sa akin ang DBS. Upang mas marami pa akong tao na
mapuntahan at ma-share ang pinakamataas at pinakamatindi na kailangan ng tao. Walang iba, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po sa Diyos sa lahat. Praise God. Buhay pa po ako. Ang aking pamilya kumakain po 3 beses ang araw. Salamat po. Nawa po, kung lulawin mo ng Diyos, ako po ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako sa inyo sa mga dasal niyo para sa akin, even sa mga financial niyo pong tulong sa akin. Alam niyo po kung sino po kayo. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you very much po, Brother Dave. At sa hindi ho nakakaalam, yung nabanggit niya na DBS sa pribadong ospital ay 2.5 million plus follow-ups and gamot, so around 3 million. Pero yung pinag-pray natin, amen, answer prayer po yun, yung pinag-pray natin na bukas ang DBS, Deep Brain Stimulation sa public hospital para bumaba ang halaga ay meron na. Amen? So, answered prayer po yun. And Lord willing, ang prayer ho ay kung kalooban ng Diyos ay mangyari kay Brother Dave. So, patuloy natin ipag-pray ang ating kapatid at purihin ng Diyos. Naalala ko ho, nung una akong dinala nila Sister Kathy sa bahay po nila Brother Dave. Magpapasko yata nun. At nag-Bible study. At nung una, nag-Bible study, pinaraset ng Ebanghelyo. At wala lang, hi, hello, nagkakilala, nakikain kami. Pero sa ganun kumilos ang Panginoon at siya'y niligtas ng Diyos. At salamat sa Panginoon, sa kabila ng mga persecution ng mga kamag-anak, ay ang ating kapatid ho na ito ay patuloy na sumisigi sa pananampalataya at nagiging mabuting patotoo. At muli, kung gusto nyong mahamon, kung gusto nyo ng kwentuhan patungkol sa Panginoon, punta kayo kila Brother Dave, magdala kayo ng konting kape, o kahit hindi, masarap makipag-usap patungkol sa Panginoon sa ating kapatid ho na ito. So thank you very much sa patotoo na si Sir Milen at ni Brother Dave, purihin ang pangalan ng Panginoon. So bago tayo dumako ho sa pangangaral ng salita ng Diyos, tayo ho muna ay muling sama-samang umawit. Tayo po ay magsitayong lahat. Tayo po yung muling mawit. Awitin po natin, Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory. God gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His glory, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing. I came to walk again and cause the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal
sweet day, I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Magsipong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And muli, ine-encourage natin ang ating mga kapatiran na antala ng ulan. Medyo humina na ho. Please come over at hihintayin po namin kayo. At ay dadako ho sa pangangaral ng salita ng Diyos at ang ating tagapagsalita ay hindi na ho iba sa marami sa atin. Iba sa atin ay mangilang beses na ho siyang nakita, napakinggan at ngayon ho ay kasama ho natin ngayong gabi. Siya po ay pastor sa Jesus Christ Baptist Church doon po sa Siling Bata, Pandibulacan. Ini-estima ko ho, siguro more or less 17 or 18 years na tayo magkakilala. Halos 2 dekada na ho kami magkakilala, kasama sa isang church, mga malilikot na mga young people pa kami noon, kami pa yung mga tinuturuan. Sa biyaya ho ng Panginoon ay nag-develop ang pakikipagkaibigan at pareho kaming tinawag sa ministeryo. Nagulat na lang ako isang araw, niligawan niya yung ate ko. At purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos. At hindi lang ho siya basta isang mabuting bayaw, pogi pa. Amen. At higit sa lahat ay naglilingkod ho ng tapat doon sa Panginoon doon sa lugar ho ng Pandi. Nawa, ibigay ho natin ang ating pakinig hindi dahil kung sino nagsasalita, kung hindi ito ay galing sa salita ng Panginoon. Hihingin po natin si Brother J. Oliveros para ho sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Okay, maraming salamat po sa gwapo niyong pastor. Ano? Gandang gabi po sa inyo. Parang lumabo tuloy mata ko. Magandang gabi po sa inyo at kami po ng aming family, maging yung aming church ho ay bumabati po sa inyong iglesia ng masayang anibersaryo na sa kabutihan ng Panginoon for 12 years. Ay kitang-kita naman po pagpasok ko dito ang ganda talaga ng church nila at blessing sa kabila nung hindi ako nagkakamali kainitan ng pandemya tsaka gumanda yung church at marami kasing mga simbahan na apektuhan po nung pandemic, so eto kakaiba kung kailan nag-pandemic tsaka naman mas uminam, gumanda yung simbahan. At sana kalaki po ng pagganda ng simbahan, maging yung mga Kristiyano man, ay siyempre sabayan din naman natin. At kanina pagpasok ko, ang ganda ng kortina nila, muntik nang makatulad nung barong ko. Sabi ko, nadikit pa ako kanina. Ayan. Automatic yung mic nyo, kusang bumababa. Okay, so again, ay good evening po at bilang tagapangaraw ng salita ng Diyos, wala akong ibang hangad, lalo sa gabing ito na maging blessing po sa bawat isa sa inyo. At mas kinakabahan ako siyempre dito kaysa yung usual na pangarap sa church namin, pero ako nanalangin sa Panginoon na gamitin ngayong gabing ito. At ako naman naniniwala sa kasabihan ng mga naiimbitahan na nagsasalita ng matagal ay hindi na mauulit. So kaya ano bang gusto nyo? Matagal o mabilis lang? So kaya naway mapagpala tayo. Kanina nabasa na yung ating pag-aaralan at siguro ay basahin lang natin yung 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 4. Hanggang verse 4 lamang po at nakita ko kasi yung tema ninyo ay doon din po kinuha sa verse 4.
In verse 1 po mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 4, "For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. But even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God which trieth our hearts." Tayo muna humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. O Diyos, tulungan niyo po ako sa paghahayag ng iyong banal na salita, maging pagpapala ito sa bawat isa sa amin, maging kalakasan namin sa aming kalagayang espiritual, maging ilaw po sa aming landas, at nawa Panginoon bigyan niyo kami ng puso na may kahandaan na magpaayos po sa iyo kung kami man ay may mga dapat pong iayos sa aming buhay na ipakita niyo po sa amin. At bilang yung iglesia ho sa lugar na ito, ikaw po ang patuloy na mag-equip at kumilos sa buhay ng iyong mga anak. Maraming pong salamat. Nais ko po ikaw ay maitaas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, yung ating mong pag-aaralan ay katulad doon ng tema po ng inyong church ay entrusted with the gospel. So nung nakita ko ho yung syempre yung pinagkuha ng verse po nito ay actually isa sa favorite ko ho talaga ay yung Thessalonians Syempre lalo yung chapter 1. Although ang church ho na ito ay maganda yung reputasyon pero hindi nangalugang wala ho silang naging problema. Actually sa chapter 2 meron na hong problemang dinidil sa Apostol Pablo sa kanila. Pero nais ko muna na makita natin yung background kung bakit ganun ho yung pananalita ni Apostle Paul sa kanila para ho masabayan ho natin. Minsan po kasi pag di natin nasabayan, parang paano nangyari yun? Bakit ganun yung ginawa? Ba't ganun yung pananalita? Ang misis ko ay mahilig manood ng mga anime or Marvel, ayan. Siya ho yung nag-orient sa akin kasi hindi naman ako mahilig ho talaga ho noon. Magkakakonekta po pala yun. Dapat na mapanood mo muna yung ganito. Kasi kaya nagkaganyan yan, ito yung sinimulan yan. So, kumbaga, magkakakonekta sila. So, sa Biblia ho, ay makita rin po natin yung background. Iahayag ko na lang ho sa inyo, pero sa chapter 17 ng Book of Acts, doon nyo ho makikita yung background po ng iglesyang ito. At maging si Apostol Pablo, kung bakit ganito ho yung kanyang pananalita na para bagang meron siyang parang sinasalag ba? Pero kung babasahin nyo naman, ang titingnan ng iglesyang ito, wala naman silang problema kay Pablo. Pero yung lugar, meron hong problema si Pablo. Kaya ho, parang para bang pinatutunayan si Pablo sa mga taong ito or mas pinatitibay niya na ito kasi talaga yung totoo. Okay, so doon sa lugar na yon, alam mo natin hindi ho madali yung pangangaral ni Apostol Pablo sa mga taong ito at naging Kristiyano sa Thessalonica. May mga against po sa kanya. May laban po sa kanya. At tinangka ho siyang dakpin, tinulungan lamang po siya nung mga nabahagian niya ng salita ng Diyos, especially ho si Jason, na tinulungan siyang makatakas mula sa mga tumutugis o at humahanting kay Pablo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos at maaring sa iba't ibang dahilan kung bakit ganun na lang kainit ang damdamin po nila kay Pablo. At nandun na rin ho maaari yung inggit na itong taong ito ay nangaral at ito may mga naniwala sa kanyang ipinapangaral na siyempre yun ho yung gustong sirain dun sa side ni Apostle Paul. At yun ho yung background na mayroon yung iglesyang ito na hindi ho madali yung naging proseso o yung pangangaral ng salita ho ng Diyos sa kanila, lalo tigit sa bahagi ni Apostol Pablo. Pero ang nakakahanga rin sa mga naging Kristiyano sa iglesyang ito, sa lugar na ito, ay sa kabila ng may pumipigil, hindi ho sila napigil.
at nagpatuloy ho sila sa pag-aaral ng salita ho ng Diyos. Kaya ho pinamagatan ko ho na ito na as entrusted with the gospel. Okay, as entrusted with the gospel, bilang pinagkatiwalaan ng ebanghelyo. Yung word na entrusted, ibig sabihin to do something for someone. To do something for someone na merong pinagkatiwala sa iyo. So anong gagawin mo dun sa pinagkatiwala sa iyo? Now, dun sa gospel naman po, ay lahat po ito, tayong mga Kristiyano, supposed to be, nagkakaintindihan na ho tayo sa salitang ebanghelyo na kung paano ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay, sapagkat alam ho natin, ito ho yung kapangyarihan sa ikaliligtas ho ng bawat mga makasalanan o na tayong mga makasalanan ay matawag ng ebanghelyo na ito'y ating mapakinggan. So, ito ho yung senaryo na mayroon sila at bilang pinagkatiwalaan, may responsibilidad po tayo. Actually, ginasawa natin ito at sa aking pangangaral ay mayroong dalawang bahagi ho. Bahagi ho doon sa nangangaral at bahagi doon sa nakikinig at bilang mga Kristiyano at bilang bahagi especially ho ng iglesyang ito. Okay? Na merong ipinagkatiwala ho ang Diyos sa bawat isa. Bagamat kung babasahin ho, hindi lang naman ho pumapatukoy kay Pablo. Bagamat kung babasahin nga ay si Pablo yung nagsasabi na bilang pinagkatiwalaan ng ebanghelyo ng Diyos. Pero alam ho natin sa kabuuan, ang buong counsel ng salita ho ng Panginoon, ay nagkakaintindihan ho tayo na lahat tayo ay mayroong responsibilidad sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Na ito ho ay kailangan nating ibahagi sa iba. So nakakatuwa ho kanina na yung inyong attendance ay umabot sa ganun. Ibig sabihin, daming nag-imbitang Kristiyano. Maraming Kristiyanong kumilos, nag-effort kahit sa paanong paraan makapag-invite papunta ng church. Yun nakakatuwa, kaya naman po pala, na pwede po pala na yun ay magawa. So, umpisahan ko na ho. Sabi ko nga sa inyo, ang nagsasalita ng matagal, di na mauulit. So, number 1 ho, as bilang pinagkatiwalaan ng ebanghelyo, ay we must keep its integrity and our integrity. Okay. Dito ho sa pangangaral ho ni Pablo ay makikita ho natin talaga kung paano niya pinapakita yung kalinisan, integridad na mayroon siya sa pagdadala ng ebanghelyo ng Panginoon at kung paano niya rin idinideliver itong gospel na to, kung gaano yung integridad nito mismo, yung gospel mismo. Yun ho yung isang dapat nating iingatan sapagkat sa panahon ho ngayon, ang dami na hong ang dami na hong mga nagsasabing sila ho'y nangangaral ng ebanghelyo, pero pag atin hong sinuri ito, parang ibang ebanghelyo yung kanilang dinadala. At ito ho yung ating titingnan. Tingnan ho natin sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 3. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. Sa madaling salita ho, sila ho ay yung pangangaral ho nila Apostol Pablo, ito yung paraan kung paano nila ipinapakita sa mga Kristiyanong ito na yung aming pangangaral ay hindi ho sa pandaraya, na hindi ho para sa kasamaan o sa karumihan o dayain ang sinuman, na siyang nangyayari ho sa panahon natin ngayon. Yung purity of the gospel ay maigi ho na ito'y ating maingatan kasi ho hindi na ho natin kailangan pang ito'y dagdagan o kung gumawa tayo ng ibang formula para ito ay maging tangkilikin ng tao, kundi panatilihin lang ho natin yung kadalisayan ho nito, yung kapuruhan ho nito. Para ho lalo ko yung pulot-pokyutan, yung honey. Ito ho, hindi
paano ho ba malalaman kung puro? Lahat naman na nagtitinda, pag tinanong nyo, puro po ba ito? Sasabihin ho, puro. Yung pala, puro halo. Yun ho yung kalimitang nangyayari, na yung kanilang itinitinda, hindi ho totoo. Na kung tutusin nga ho, yung iba'y may halong panluloko, pandaraya. At ang dami hong ganyan na para lang tangkilikin ay natutokso na gumawa ng ganito, magsabi ng hindi totoo. Pero nakakatuwa kay Apostol Pablo sa kabila ng mahirap doon sa lugar na yon, pero kung paano niya pinanatili yung integridad ng ebanghelyo na ito'y maipangaral ng puro. Kasi nandun yung parang, paano ko pakikinggan ng tao? Baka mamay matukso, na ito ho ay dagdagan. Or magkaroon naalala ko ho yung salitang prosperity gospel, na marami hong nangangaral na ang tao ay parang sinisilaw, na pag ikaw ay pumunta sa church namin, mawawala ng problema mo, at dadami ang pagpapala mo. Yes, totoo, ang Diyos ay pwedeng magpala. Totoo na tayo ho, yung problema ay pwedeng mawala, pero pwede ring hindi. Na hindi ho para kayo ho, ay lalo ho sa bahagi ho ng inyong pastor, ay hindi ho para bulahin ho kayo, para lang ho kayo ho ay manatili, kundi maging pasalamat nga ho kung ang inyong pastor ay nangangaral ng purong ebanghelyo. At kasi yun ho yung nararapat. We must keep its integrity. And then so 1 Thessalonians chapter 2 verses 4 and 5. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God which trieth our hearts. In verse 5, nang po natin sa verse 5, for neither at any time use we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness. God is witness. Na imagine niyo po kung paano sinasabi ho ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa mga Kristiyanong ito, na kung papaanong sila ho ay nangangaral ng ebanghelyo not as pleasing men. And then, hindi rin ho dun sa pamagitan ng flattering words or parang kayo'y binobola. Parang ang salita ho ba ng Diyos ay para lang tayo ho'y naglulukuhan po ba dito? Hindi ho Pero may nangyayari sa iba't ibang mga organization o Christian organization na yung integridad ng ebanghelyo ng Panginoon ay nasasaraulan na. Hindi naman ho natin kailangan yun. Sapagat sapat na ho kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, ipangaral ho natin, ipresenta ho natin, ang Diyos ang kikilos. Pangalawang sinabi ko kanina, hindi lang we must keep its integrity or we must keep our integrity. Sa bahagi po kasi ni Apostle Paul, bilang tagapangaral ng salita ng Diyos, 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Ye are witnesses, and God also, how holily, justly, and unblameably we behave ourselves among you that believe. So dito ho, hindi lang ho yung pagpapanatili ng kadalisayan ng salita ng ebanghelyo, kundi maging tayo ho, mga kapatid. Bagamat si Pablo ay nagpapatotoo siya, sabi niya, ye are witnesses. Then sa verse 1 ho niyan, makikita niyo ho, nalalaman ninyo kung paano kami nagsipasok sa inyo. Kumbaga, itong si Pablo ay ganun na lang yung kanyang tapang na sabihin, kayo ang patunay, kayo ang saksi kung paano kami nakitungo sa inyo. Nakakatuwa na merong ganito na nangangaral ng salita ng Diyos
na ganun na lang ho yung kanyang integridad. And then, siyempre ho, hindi lang naman sa manggagawa ng Panginoon, kundi bawat isa ho sa atin, ay panatili ho yung ating integridad bilang tagapagdala ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kung naalala po ninyo, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2, sabi ho doon ay tayo ho ay yung, ang bilis ng ye are our epistles written in our hearts, known and read of all men. Alam nyo ho, tayo'y binabasa talaga ng mga tao para tayong Biblia, hindi man sila nagbabasa ng Bible, pero pag tiningnan tayo, kaya ho siguro, bawal sa inyo yan no? Kumbaga, isa ho tayo sa tinitingnan po nila. And isa pa ho, 1 Peter chapter 3 verse 1, ba't ko ho ito binabasa, ay para makita natin yung kahalagahan ng ating pamumuhay. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Paano ho maakay itong asawa niyang lalaki sa pamamagitan ho ng kanyang pamumuhay? Naalala ko lang ho, sabi nung nakarang eleksyon ay yung isa walang pakialam, bakit daw? Kahit naman daw sino ang manalo, yung misis niya pa rin daw masusunod. Kaya, bagamat nabanggit po kasi yung wives, na ang point ko ho kung bakit ko ho binasa ho at pinakita ho sa inyo yon, yung kahalagahan po nung mapanatili ho sa biyaya ng Panginoon, pagsusumikap na tayo'y makapamuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon. And for sure, sa harapan ng tao ay magiging ayos din ho tayo bilang tagapagdala at tagapaghatid ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang hirap po kasi talaga kapag sira ho tayo, kahit totoo yung dala-dala mo, parang napipintasan yung ebanghelyo dahil ho sa kung sino man yung nagdadala ho nito. Buti kung hindi tayo kilala. Pero sabi nga ho, ye are witnesses. Saksi kayo. Kung merong sasaksi ho sa atin kung paano tayo namuhay o namumuhay, sino ho ang pwede nating ituro? Oy, saksi ka. Kung paano nag-behave ako, kung paano ako namuhay, ikaw yung magpapatotoo. Alam nyo, sa church ay challenge ko sila na actually ang isang dapat na tunay na nakakakilala sa atin, walang iba kundi yung kasama natin sa bahay, yung family ho natin. Na lahat siguro, wala naman hong talagang okay na okay sa atin. Lahat tayo may mga hindi okay Pero sa biyaya ho ng Panginoon, mas nakikita yung pamumuhay na mayroong integridad. Kasi si Pablo, yun ho yung sinasabi niya, kayo ang saksi kung paanong ako'y nakisama sa inyo. Kung paanong pinanatili niya kung ano yung nararapat na hindi mapintasan ang Ebanghelyo dahil sa Kanya. At tayo ho, mga kapatid, wag nawang mapintasan. Tutuwa ho ako kanina, nakita ko dami na yung people, sa church ho na, dami rin yung people kaya lang, isang paalala ho sa bawat isa na mga kabataan, minsan yung magulang natin di masama-sama sa church Kasi minsan ang problema ho ay kung paano tayo namumuhay pagbalik natin sa bahay. Talagang medyo may itong dugo ko sa pag-uurong, paghuhugas ng plato. Kasi para sa akin, napakasimple lang ho nun Parang, para sa akin lang naman, ewan ko sa iba. Pero napakadali ho noon. Pero alam nyo, sino ho kayang tahanan o bahay ang hindi na problema sa hugasin sa plato o sa yung hugasin? Meron ho ba na sa bahay po ninyo,
ay hindi ho problema ang paghuhugas ng plato. Exempted no? Walang ho nagtataas, so kita nyo. Mukhang nagiging problema dahil, example lang naman ho yun. Kasi minsan ho, sa totoo lang, pagod na yung mga magulang, lalo kung nagtatrabaho. Tapos pagdating sa bahay ay yung kanilang mga anak, paghuhugas lang ng plato, nagtuturuan pa, nakakahugas ko lang no 1 linggo. Ako na nga naghugas nung nakaraan. Yung makalimutan tuloy yung bagamat lang po ito. Sabi, paano kapag papalain ng Diyos kung yung lalagyan, kumbaga, naranasan mo magbigay ng ulam. Diba na? Nakakatuwa pag may nagbigay ng ulam, pero nakakahiya kapag may nagbigay ng ulam, tapos di mo malaman sa mo ilalagay. Bakit ho? Marumi lahat yung sabi pa naman, hindi, hintayin ko na yung lalagyan. Namumblema ka tuloy, Ang point ko kaya na siya nabanggit ay dami ho mga kabataan nasisira doon sa bagay na yon. Nakakatuwa na active tayo sa church. Nakakatuwa na tayo nagwawalis sa church. Pero sana pagbalik ko natin sa bahay, nagagawa rin po natin yon. Kung paanong yung may bahay, ay kung ayaw maniwala ng iyong asawa, ay daanin mo sa paraan ng iyong pamumuhay, tayo ho pwede rin naman natin gawin yon. Na sila ho ay magulat, anong nangyari sa anak ko? May lagnat ba to? Hindi naman mukhang na-COVID, Pero may nabago, may nababago. Mas nagiging mabuting anak. Katuwa yung nag-testimony kanina. Na ina-appreciate niya yung kanyang mga magulang. At nire-recognize niya rin naman yung kanyang kalagayan na kahit daw sila ipasaway. Pero yung bang madinig mo yun sa iyong anak, ay nakakatabaho ng puso, di ho ba? So, ang point mga kapatid ay maingatan ho natin. Kung tayo ho ay, may pamilya, yung ating integridad sa ating anak, sa harapan ng ating anak, sa ating asawa, ay ito ho ay mapanatili. Lalo't kung sila ho ay hindi pa natin nakakasama sa pananambahan sa Panginoon. At may mga mahal din ho tayo sa buhay na nakatingin din ho sa atin. Na maaaring nawiwirduhan. Nagsimba na kayo ng umaga, sisimba pa kayo ng gabi. Sabi nga ho ng iba, baka sumobra na kayo sa langit. Yun yung panunuya ho ng iba kasi hindi ho nga nila naiintindihan. So, again, we must keep our integrity. Number 2, we must guard our intention. Sa pagbahagi ho ng salita ng Diyos, maging klaro ho sa atin, ano ho ba yung ating intention? Bakit tayo magbabahagi ng salita ng Diyos? At maging si Apostol Pablo ay klarong-klaro po sa kanya kung bakit niya ho ibinabahagi yung ebanghelyo ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo sa kabila ng ganun na lang katinding panganib at hirap. Salamat ho tayo sa panahon natin ngayon, wala namang ganyan. May buwis buhay na hubang nangyari. Ito ho, mabubugbog, nakukulong. Pero patuloy pa rin nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So chapter 2 verses 11 to 12. As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father that his children, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto His kingdom and glory. So itong si Apostol po, kaya patuloy siyang nangangaral at inaalala ang mga Kristiyano sa Church of sa Thessalonica, klaro ho sa kanya to exhort them, to comfort them, to charge them that ye walk worthy. Na klaro ho, hindi ho katulad doon nung nabasa natin kanina, hindi para i-please yung mga tagapakinig. Bagamat may mga pagkakataong mapiplease naman po talaga kayo, pero hindi ho yun yung main objective ng pangangaral. Nakapakinig na ho ba kayo na ako ay nakapakinig na nangaral, di ko alam kung anong objective niya sa kanyang pangangaral. Kasi ang ginawa niya ho, pinatawa niya lang ng pinatawa yung mga tao.
Tuwa-tuwa naman yung mga tao. Sinasabi pa lang nung tagapangaral, yung mga nakikinig, parang mang kinikiliti. Sabi ko, ano ba naman to? Parang comedy bar yata yun na nadaluhan ko at hindi pangangaral ng salita ng Diyos. At ang mabigat, yung joke ay 70% or 80% at yung Word of God ay 20% lang. Nakapakinig na ho kayo ng ganon? Hindi ito extreme. Nangyari ho talaga. Sabi ko, okay na masaya yung mga tao, pero hindi naman ho tayo pumunta dito para ho lang maging, yung bang mapatawa kayo. Pagka ganun ho, sa comedy bar na lang muna kayo pumunta at kung yun yung intention. At maging sa nangangaral ng salita ng Diyos, maging klaro rin ho sa amin yung intensyon na hindi ho para kayo ho ay bulahin ho dito, hindi ho para ho kayo ho ay lokohin ho dito, kundi ho, sabi nga ho, to exhort, to encourage. Ay yung exhortation, ito ho yung kung paanong kayo ho ay makakapagpatuloy sa kung ano yung nararapat. Yung encouragement naman ho ay kung paanong sa kabila ho ng kayo ho ay nahihirapan, tuloy lang tayo sa Panginoon. And then yung isang sinabi ho niya, to charge them that you walk worthy. Na tayo ho pare-parehas ay kung paanong tayo makalalakad ng nakakapagbigay lugod sa Diyos. Kung bakit ho mayroong pangangaral. Kaya ho, minsan ho ay, makita rin po natin ito ho yung ganapin ng mga tagapagsalita ho ng Panginoon o tagapangaral ng salita ho ng Diyos, na minsan ay wag naman natin, yung mga miyembro po ay katulad nga ho noon, yung iba ho, pagka umatin ho ng church, talagang ang hinahanap yung joke At ang natatandaan, ang nakakaloko pa ho dito, ang natatandaan po talaga, hindi naman yung word of God Yung joke po talaga yung natatanda. Okay lang mo naman na matandaan po ninyo. Pero wag naman hong mas natandaan nyo pa yon kaysa doon sa salita ho ng Panginoon. Or sa bahagi ho ng nangangaral ho ng salita ng Diyos, klaro po, yung we must guard our intention. Na dati ho, pag parang ang tao ay makita mo kung may kaya sa buhay ito parang maging Christian to. Parang ang dating ho naiiba na, nababahiran na yung kanyang intensyon. Totoo, dapat lang na siya mabahagian ng ebanghelyo. Pero ano ang intensyon kung bakit siya ay babahagian ng ebanghelyo? Or sa mga young people, may gwapo o may maganda. Di naman ho talaga maiwasan na mayroong maganda. At sa church nyo lang, ang dami hong magaganda, ang dami hong gwapo. Pero paano pag may dumating? Ayan ang gusto ko ayan na nga nagkakabulahan Okay. Pero paano kung may dumating na mas gwapo at mas maganda? Or may nakita kayo, naku, dapat maging Christian to, kalooban to ni Lord. Totoo. Kaya lang yung intention ho kung bakit gusto mo siyang mabahagian ng salita ng Diyos, madalan ng ebanghelyo. At tulad ho, maging sa mga pastor, kapag may pera yung tao, anong nakikita? Ito ba'y nakikitang makasalanan na kailangan ng kaligtasan o nakikita na pag to naging member ng church, naku po, di ba, parang iba na. Ito ho yung nangyayari sa marami hong tagapangaral ng salita ho ng Diyos. Pero we must guard our intention. So si Apostle Paul, malinaw na malinaw po sa kanya yung dahilan. Kung kahit tutusin nga siguro kung iba yun, di nababalik dito dahil sa hirap ng pinagdaanan niya. Pero klaro ho sa kanya yung intention. And number 3, we must learn to invest. Baka scam yan. Hindi ho. We must learn to invest. Bakit ko ho nasabi na matutunan nating mag-invest? 1 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 8.
But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. Ito ho naman ay sa bahagi ni Pablo bilang tagapangaral ng salita o ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pero makita ho natin bilang mga miyembro ng iglesia, bilang mga Kristiyano, kung ano ba yung ini-invest ng mga totoong mangangaral ng salita ho ng Diyos. Makita naman natin yung side na yon. Kasi si Pablo, sinasabi niya, hindi lang ho yung kung paano nga po, pinakita niya sa verse 7, but we were gentle among you even as a nurse or a mother cherisheth her children. Kung paanong yung pagkalinga na ginawa po ni Pablo sa mga Kristiyanong ito ay ganun na lamang. And then, ang sabi niya nga, hindi lang ebanghelyo yung gusto niyang ibahagi sa kanila, kundi maging yung kanyang buhay. Ano yung mga tagapangaral? Bawa ho, ang inyong pastor ay actually, siya ho'y nag-i-invest sa inyo. Na makita ho ng mga Kristiyano yung bahagi na yon. Bakit ho? Hindi na ho kasi may mga pagkakataon, hindi ho na-appreciate ng mga Kristiyano. Of course, hindi para iangat si Brother Paul, hindi ho parang gawing baby si Brother Paul, kundi ho, kayo man ho, kapag masarap yung pagkaluto ninyo, di ba, ang sarap pakinggan mula doon sa kumain nung niluto nyo. Ang sarap naman nung pagkaluto mo dito. Kanina ho, sarap po ng pagkaluto nung asawa ko sa adobo. Ano ho. Totoo naman, hindi ho bola yun. Pagka hindi naman, di na lang ako kumikibo. Ano? Pero ang point ay, yung bang ma-appreciate, kasi mag-isip lang ng iluluto, mamumblema na ho kayo eh. Lalo kung wala pang pambili ng iluluto, talagang lalong mamumblema. Pero ang point is, ma-appreciate. Bakit ko nasasabi ho yun? Yung paghahatid ho, pangangaral ng salita ng Diyos, ang totoo, hindi ho ganun kadali. Subukan yung ma-assign. May na-assign na ho ba dito? Pag ho kayo ina-assign, mamumblema ho kayo eh. Ano ba sasabihin ko? Kung magsasalita ako ng 30 minutes o 40 minutes, anong sasabihin ko? Sa loob ng ilang minuto na yon. Hindi, kumbaga ho sa pagluluto, hindi ho ganun kadali. Hindi naman ho pagkaupo ay, bawa si Brother Paul, uupo sa kanyang office, and then instant, andyan na yung sasabihin niya. Wala hong ganun. Minsan ho, malamang ay na habang nakahiga, gumagana pa rin ho yung isip. Ano ba? Paano ko ba ito isasalansan? Ano ba? Yun yung ano eh. Kayo, mas madali pa nga ho actually yung nagtatrabaho, lalo yung routine lang. Hindi mo kailangan gamitan ng matinding pag-iisip. Pero pagdating mo sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ho ganun kasimple. Tapos pagka tutulugan pa ng mga mahirap na hirap ka na nga kung paano bang isasalansan ito na siyempre yung makikinabang yung mga Kristiyano at siyempre higit sa lahat, maluluwalhati ho ang Diyos, and then pagkakita mo ng mga Kristiyano ay parang ayun na nga ho, nahimbing na. Kung bakit talaga ho sa church ay, ba't mga ho ba nakakaantok nagdumilat tuloy lahat eh. No? Pero gayon pa man mga kapatid, we must appreciate. Kasi ho yung investment po na mayroon sila, yung mga manggagawa ho ng Panginoon, yung totoong mga nangangaral ng salita ho ng Diyos, ganun na lamang po yung investment po nila. Ultimo yung buhay po nila ay ini-invest sa gawain ng Panginoon, hindi lang sa gawain, kundi maging sa mga mananampalataya. And then, ito ho yung bahagi na makita ho natin na tayo ring mga Kristiyano ay matuto rin ho
na mag-invest. Especially ho, sa pangaral ng salita ho ng Panginoon, ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi ho, hindi naman ho sayang yan. Sa verse 1, totoong sinasabi ni Pablo na kung paano, sabi niya, sa dulo ho, na yung kanilang pagpunta ho doon, it was not in vain. Hindi po nawalang kabuluhan. Sulit na, kahit muntik na mapahamak, sulit na. Bakit ho? Dahil nagbunga ho, nakita yung mga Kristiyano. Actually, babasahin niyo yung chapter 1, hahanga po kayo sa mga Kristiyanong ito. Pero sa part ho ni Apostol Pablo, he learned to invest. Sa tayo ring mga Kristiyano, matutunan nating mag-invest. Kahit minsan napapagastos ho kayo, tulad ho kanina, maaring yung iba ay sinundo, maaring yung iba ho ay pinamasahihan pa ho nung iba. Okay lang ho yun. Bahagi po ng pag-i-invest ho natin ho yun. Ito yung investment na walang kalugihan. Naalala ko ho, di naman dahil biyanang ko yung biyanang ko. Yung tricycle ho kasi dating na back to back. Sabi niya ho, ang naalala kong binanggit niya, maaaring wala na ako. Yan ay, kumbaga yung tumatrabaho pa para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yung investment po. So, panghuli ho, amen po ba? Sa amin ho, tuwan-tuwa ho sila pag nababanggit ko to Panghuli po, we must be involved. We must be involved. Bilang pinagkatiwalaan, siyempre tayo naman, marapat na ma-involve, lalo tigit sa paghahatid po nito. At hindi lang ho doon, kundi maging sa kabuuan ng gawain ng Panginoon. Kanina natutuwa rin ho ako, dahil nakita ko may mga tumutugtog na ho, may umaawit na, hindi ko lang alam kung kailan sila aawit, pero natutuwa ho ako na nakikita ko ho yun. Wow! Actually, nakita ko rin yung naglinis ho kayo. Natutuwa rin ho ako. Hindi ho ako miyembro ho dito, pero natutuwa ako na, wow, nakakatuwa na yung mga Kristiyano ay involved sa gawain ng Panginoon. How much more yung inyong pastor na si Brother Paul? Na yung saya na, yung iba ay makita mo na nandyan, di man ganung, sabihin na natin, di naman ganung kahusay maglinis, pero yung design na maging bahagi, nakakatuwa na ho yun. Yung involvement po natin sa gawain ng Panginoon. Kaya ho, medyo tatalon ho tayo sa chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9. So that ye were ensamples or examples to all that believe in Macedonia and Achaia, and from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad. Ito maganda. So that we need not to speak anything. And then sa verse 9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Naalala ko lang ho yung aral na di mo kailangang magsisi ng kasalanan upang maligtas. Ang repentance daw po ay simply, ano ba yung sabi niya? Change of mind. So, except lang daw dito. Kasi, dito ho kasi sa verse 9, makikita how ye turn to God, yung paanong tumalikod, from idols to God. Except lang daw doon. Hindi ba kasalanan yung pagsamba, pagkilala sa ibang Diyos? Kasalanan din yun tinalikuran ho nila yun. So kaya ko lang ho nabanggit, ewan ko kung napakinggan nyo na ho yun, grabe po, hindi nyo na kailangan magsisi, basta sabi ho, manampalataya, yun lang, hindi mo kailangan magsisi ng kasalanan. Yung instinct ko po, hindi ko alam yung aral ho na yun actually, nung napakinggan ko. Na-curious lang din ho ako nung nalaman ko, binungkal ko na ng binungkal. Pero, yun nga ho,
na pinepresenta nila. Ito nga ako yung sinasabi sa inyo eh. Siyempre gusto ng tao yun, huwag mong takantiin yung kasalanan. Sa church ho namin, tahimik ko sila pag yung topic ay kasalanan. Dito ho ba? Maniwala ko kayo, tahimik na tahimik po. Tanong nyo sa misis ko, ano? Tahimik na tahimik po yung church ho na. May maka-amen, hindi ho basta hindi makapagsalita. Isa pang nagpapatahimik sa kanila pag giving mo yung pag-usapan namin. Tahimik din ho sila. Sabi ko, ito yung dalawang napansin ko eh. Tahimik na tahimik yung mga Kristiyano, pagkasalanan, at giving yung pinag-uusapan. Bagamat dapat lang na maging aware po tayo, lalo tigit sa kasalanan. Pero yun nga po, yung ebanghelyo ay di mo na kailangan ng, sabi ko, ang instinct kong ay, paano nangyari yun? Dahil nga sa kasalanan. Kaya tayo mapapahamak. Yun yung instinct na isip ko doon. Sabi ko ay simply change of mind lang ang repentance. So, yung totoong sumampalataya, may totoong pagsisisi. So, again, dito ho ay kung paano sila naging halimbawa. Hindi ho doon sa labas, kundi doon sa mga nanampalataya na. Tayong lahat ay nag-iiwan ng halimbawa sa mga pumapasok sa church, mga naliligtas, tayong lahat ay nakapag-iiwan ng halimbawa po sa kanila. Kung ang nakikita ho nila ang mga miyembro ho ay para bagang walang pakialam sa gawain ng Panginoon, yun yung halimbawang naiiwan ho natin sa kanila. Pero kung ang nakikita ho nung mga taong dumadating ho sa church ay nakikita ho nila yung mga dinatnan ho nila, ganun na lang yung kanilang pagtulong sa gawain ng Panginoon o pakikibahagi, hindi nyo man ho sabihan yan, sila na ho yung nagkukusa na maglinis. Church ho namin kahapon, may naglinis. Nabitin po. Pati yung likod doon ng bahay namin nilinis. Totoo yun. Nabitin mo yata doon sa walisin doon sa labas. Hanggang umabot doon sa likuran ng bahay namin. Nakakatuwa naman. Kaya ko nababanggit yun to challenge ang bawat isa. Hindi ho ito parang scam lang na para hikayatin, kundi yun yung nararapat. Kawawa naman ho yung gawain ng Panginoon kung yung mga Kristiyano ay walang pakikibahagi sa paglilingkuran sa Diyos. So, ang sabi pa ho ay, sabi dyan, verse 8, "For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad." Yung salita ng Diyos ay lumaganap. Hindi ho dahil kay Pablo, kundi dahil dun sa mga Kristiyanong nabahagian ni Pablo. Saktong-sakto sa inyong pastor, si Pablo. Na yung ebanghelyong naibahagi po sa inyo ni kapatid na Pablo, nawa ho ay lumaganap doon sa inyong mga lugar. Yun yung hamon. Sabi nga sa huling part ng verse 8, "So that we need not to speak anything." Nakapagbahagi na sila ng ebanghelyo. Pero ito ho ang matinding hamon. Sa tagal nyo na hong Kristiyano, ilan na ho yung nabahagian ninyo ng ebanghelyo ni Kristo? Sa tagal na ho. Tagal nyo nang nag-church ho dito, ilan na ho yung tao na nabahagian nyo ng ebanghelyo? Minsan, mas naibabahagi pa ho natin yung napanood natin sa Netflix. Minsan, mas naibabahagi pa natin yung sikat na kung sino mang Korean actor o actress yan, o ano yung ginawa niya, ano yung uso ngayon. Pero yung ebanghelyo ng Panginoon, minsan, hindi pa ho natin naibabahagi. Yun yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Matapang sa ibang bagay, pero pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo ni Kristo, nahihiya, natatakot. Si Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ."
Sana ganun din po tayo, ano. Kaya nga ho sabi, we must be involved. Tayo ho'y ma-involve sa gawain na ito. Dahil ito ho yung may involve na ka-involvean ninyo na sulit at nararapat lang. Bilang pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo ni Kristo. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, ibig sabihin, ng word na entrusted to do something for someone. Ito bilang pinagkatiwalaan, mayroong kang dapat gawin. Responsibilidad na iniyatang na dapat nating gawin, lalo na ang pagpapalaganap ng salita ho ng Diyos o lalo tigit ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po sa Ebanghelyo na kung saan ay nasumpungan namin kami makasalanan. Nakita ho namin na sapat ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ho ay maligtas. Salamat po sa napakalaking biyaya na ito. At bilang hong nakatamo po nito, inyong kinahabagan at pinagkalooban nito, ay magkaroon din kami ng kalinawan ng kaisipan kung gaano ito kahalaga, kung gaano ito marapat lamang na mapakinggan, kung gaano po na kami po'y marapat lamang na maging bahagi po nito. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Patawad din po kung kami man ay nagiging irresponsable sa bagay na ito. Na hindi na kami, wala na sa aming kaisipan, aming puso na ito'y bahagi pa sa iba. Wala na rin ho kaming nagiging pakialam na kung paanong kaming namumuhay, na kung paanong maaring mapintasan ang iyong ebanghelyo. Patawad po, O Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makapagdulot po ng kaluwalhatian, ng kaluguran sa iyo sa aspeto pong ito. Panginoon, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan, na hindi po mawalang kabuluhan ang pangangaral ng iyong banal na salita. Akin din pong dinadalangin sa iyo, maging ang iglesyang ito, na patuloy niyo pong kasangkapanin sa paghahatid pa ng iyong ebanghelyo. Sa pangunguna ho ni Brother Paul, tulungan niyo po siya, maging ang kanyang pamilya. Ikaw ay patuloy na makapangyarihang kumilos po sa kanya. Gamitin po ninyo siya para sa iyong kapurihan at sa lalo pang ikalalaganap ng iyong banal na salita, sa lalo pang ikalalago ng mga Kristiyano sa iglesyang ito. Panginoon, ikaw po ang magsustena ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw po ang mag-provide din po ng pangangailangan ng iglesyang ito. Patuloy nawa na inyong pagkakatiwalaan ng iyong mga pagpapala, ang mga mananampalataya sa dakong ito, na ang bawat say maging katuwang, kabahagi sa mga pangangailangan nito. Panginoon, nawa patuloy ka na maitaas at maluwalhati. Binabalik ko po sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Awitin natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, by searching His symbol.
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at napakalaking paalala ho sa atin na tayo ho ay kailangan maging mapagbantay sa ating integridad at sa integridad ng Ebanghelyo. At tayo ay maging maingat, maging sa motibo na meron tayo sa pag-aapangaral at pagmiministeryo ng Ebanghelyo. At ang bawat isa ho sa atin ay mag-invest. At ito'y investment na hindi lugi, investment na hindi mapaparang. At tayo ho bilang mga mananampalataya ay maging involved sa ministeryo ng Panginoon alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nais ko ho kayo na paalalahanan, bawat isa sa atin sa buong linggo na kinakaharap natin na ito ay pagbulay-bulayan natin ang mga katotohanan na ito. Huwag nating hayaan na marinig lang natin at lumipas. Kundi ito nawa ay maging katotohanan at umepekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ngayon mga kapatid, sa ating pagtatapos ng gawain ng pagsamba, nawa ang pagmamahal ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Samantayo naroroon, ay patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po. At dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba sa Panginoon. Maaari na po magsiupo ngayon ang bawat isa. At salamat ho sa biyaya ng Diyos. At again, ito ho ay pagdiriwang, bahagi ng ating pagdiriwang at pagpapasalamat sa Diyos sa ating 12 taong anibersaryo. At magkakaroon ho tayo ng salo-salo. Amen? At salamat sa Diyos. So ang gagawin ho natin, dahil maluwag naman ho yung gitna,